Oxen para sa banda, fader volume para sa ating congregation. Ito mga kap, yung perfect example para ma-explain ko sa inyo kung paano nangyayari yung ating talkback at yung ating IEM systems. Specific lang tong paliwanag ko para sa mixer na to kasi meron lamang siyang auxiliary 1 and 2. Yung auxiliary 1 ay dinedicate ko dito para sa ating headphone amplifier HA800 para sa mga musicians. Para naman sa auxiliary 2, dito ko naman in-output sa ating M-Wave wireless IEM systems. Itong transmitter na to, kaya niya para sa 5 receivers. Gagamitin natin yung aux2 para sa ating mga singers naman. Advice ko sa mga kap natin dyan, maging familiar kayo sa mixing console ninyo. Kagaya nito, meron siyang aux send. Hahanapin yung AUX, auxiliary send. Para sa Kevlar Professional Mix 8BT, meron siyang auxiliary 1 and 2. Kung mapapansin nyo, nandito na rin siya nakahalera yung mga knobs na ito para sa ating mga inputs. Color-coded yan, maging familiar kayo. Dito ang kulay niya maroon. Tapos sa aux naman color yellow. Auxiliary send, ibig sabihin sinesend nito yung volume papunta dun sa ating mga outputs. Headphone amplifier, tsaka dito sa wireless IEM systems natin. Halimbawa yung mic 1 natin para sa worship leader. Mic 2, music director sa talkback. Sa ating mic 3 input, gitara. Para sa mic 4 input natin, ito halimbawa yung sa bass. Tapos dito sa ating line 5 and 6, dito naman natin kinabit halimbawa yung ating metronome. Kailangan lang natin dito ng dedicated na cellphone or laptops or computer para makapag-input ng tunog sa ating mixer. Ang reason ko mga kap kung bakit ko hiniwala yung para sa instrument tsaka sa mga singers natin, dahil merong mga singers na ayaw nilang naririnig yung ating metronome. Para sa karamihan, medyo distracting yung tunog ng metronome. Gusto nilang mag-rely na lang sa tunog ng drum set. Okay, di ko na kayo masyadong lilituhin sa mga preferences natin. Kanya-kanyang preferences yan. Balik tayo sa pagpapaliwanag ng aux send. Itong aux send na to, pwede natin mapihit dito kung ano lang yung naririnig natin. Para kasi sa mga instrumentalist or musician natin, gusto nila mas lutang yung kanilang mga instruments. So sa aux 1 natin, halimbawa lang since ito yung para sa mic input ng worship leader at talkback para sa ating music director. Sa ating 3 and 4 para sa ating gitara at bass, halimbawa lang gusto natin marinig dito ng mas malakas. Halimbawa 2 o'clock siya na nakalagay dito. Tapos yung ating worship leader sa mic input 1, medyo mas mahina siya, 12 o'clock. At para naman dun sa nagko-command sa talkback, yung music director natin, medyo mas lakasan natin siya na 3 o'clock. At itong ating metronome sa line 5 and 6 natin, medyo lalakasan din natin siya. Let's say, kapareho siya nitong music director natin, 3 o'clock. Para hindi nawawala sa timing yung mga musicians natin. Itong bawat knobs na to ng mga inputs natin, sinesend niya yan, yung sinet natin na volume dito, papunta dito sa ating aux send 1, papunta dito sa ating micro HA800. Sa aux send 1 natin, mas lutang dito yung mga instrumentalist, music director, tsaka yung ating metronome. Halimbawa naman, iba yung preference ng mga singers natin. Dito sa aux send 2, pwede natin ditong mas malakas yung mga boses nila. Let's say 3 o'clock sila dito, yung ating worship leader. Tapos yung ating music director para sa talkback, pwede rin siyang kapantay ng music leader, 3 o'clock. Tapos yung mga instruments, medyo mas mahina lang siya. Let's say, mas gusto niya marinig yung gitara, alauna lagay natin dyan, or alas 2. Tapos yung sa bass, medyo ayaw niya siguro ng mas bass na sound. Let's say, 1 o'clock natin siya ilalagay. Para sa mga singers natin na ayaw ng metronome, pwede nating i-off tong line 5 and 6 kasi dyan yung metronome natin, pwede nating i-zero yan. Itong global na volume settings niya, ito naman yung group volume ng lahat ng ito. Ito yung isi-send dito sa output natin sa aux send 2. Dito sa ating M-Wave wireless IEM systems natin. Kaya may dedicated na knobs itong ating auxiliary send 1 and 2 dahil ito lamang yung naririnig dito sa ating auxiliary send output. Hindi naapektuhan itong faders natin yung mga volumes nito. At the same time, yung mga volumes nito hindi rin nag-e-effect para sa ating main mix na naririnig sa ating FOH or ng congregation natin sa ating mga speakers. To summarize yung mga sinabi ko, itong auxiliary send para sa mga headset natin or IEMs. Itong mga faders natin para sa ating front of house speakers na naririnig ng ating mga congregation. Aux send para sa banda or IEMs natin, fader volume para sa ating congregation. So there you have it mga kap, ang explanation ng ating aux send para sa ating IEMs. Lahat pala ng products na na-mention sa demo na ito ay nakalink sa aking yellow basket. Kung interested din nga pala kayo na mag-avail nitong Kevlar Mix 8BT, kontakin nyo lang yung Rhythmix Enterprises. Kaya lamang muna sa ngayon mga kap, follow for more. Ayos!